Sa lahat ng ating pinagdaanan, sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. Number 1 sa Luzon, Number 1 sa Visayas, at Number 1 sa Mindanao. Radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, Number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras mga kasama sa buong kapuluan ng punto alas 6 na umaga. Tatak RMN. Minsan, hindi mo alam kung ano ang pinag-uusapan, kung sino ang nagtatanong, at kung ano ang tanong. Ngayon, ang tenga't isipan ay buksan. Intindihin ang bawat issue dahil tayo ang apektado. Straight to the point. Ito ang balitaan at talakayan na tunay na diretsahan. Walang paligoy-ligoy, tagos, lubos, umaagos. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Mga kasama, umaga ng Miyerkules 24 sa buwan ng Hunyo 2026. Kumusta po kayo? Welcome po sa ating programa. Straight to the point. Straight to the point. Hanggang alas 7 ng morning magkakarinigan ho tayo. Siyempre tulad ho ng dati mga kasama, pag-uusapan pa rin po natin mga napapanahong usapin, balita, mga kagirapan na dapat tuloy niyong malaman. Straight to the point. Mga nangyari po sa nakalipas na 24 oras sa loob at labas ng ating lokalidad. Kaya tumaasa ho kami sana ho na sa mabuti kayong kalagayan, nasa maayos na pangangatawan. Straight. Ating programa live na po napapakinggan dito po sa DXMY 90.9 FM sa Cotabato City. Straight to the point. DXMY 90.9 FM sa Cotabato City mga kasama. Straight to the point. Sa Facebook, live na rin ho tayo sa ating FB page, DXMY 90.9 Cotabato, DXMY 90.9 Cotabato. Paki-like and paki-share para updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating lokalidad. Straight to the point. Ating text line sa mga text concern, nais po niyong iparating mga kasama sa ating programa, 0950-032-7332. Straight to the point. 0950-032-7332 mga kasama. Weather report. Weather. Update tayo sa kalagayan po ng bagyo. Sa bagyong atin pong binabantayan. Weather report. Weather report. Sa nilabas na forecast ng Pag-asa mga kasama. Weather report. Weather report. Ayon ho sa Pag-asa mga kasama, sa pagbabantay ho nila sa bagyong si Francisco, meron pong dalawang sama ng panahon. Itong si Francisco mga kasama. Weather. Then meron pong isa pong panibagong bagyo na nagbabanta ho sa Pilipinas. Ito hong si Prigardo. Weather report. Yung pong kanyang international name, si Higos. Weather report. Weather report. Sa advisory po ng Pag-asa mga kasama, may kinalaman po sa bagyong Francisco, sa Radyo mo. Weather report. Weather report.
Ang bagyong si Francisco mga kasama ay patuloy po na binabantayan po ng pag-asa dahil ito po ay patuloy po yung kanyang panarasa sa atin pong bansa. Report weather. Report. As of 5 a.m. mga kasama, sa nilabas na advisory po ng DOST Pag-asa, ito pong sawa ng panahon. Itong nasabing bagyo mga kasama ay tinatahak po nito yung direksyon. Weather. Report. Weather. Report. Tinatahak po nito mga kasama ang direksyon po ng east of Kalayaan na Cagayan. Ano ho? Taglay po nito yung lakas ho ng hangin na 165 km per hour. Malapit po sa pagitan at pagbusong abot ho ng 205 km per hour mga kasama. Lakas-lakas ho ito ha. Report weather. Report. Samantalang ilang mga lugar sa bahagi ng Luzon yung nakataas na ho sa tropical signal wind number 1 mga kasama. Weather. Report. Partikular yung bahagi po ng Batanes and northeastern portion ng Cagayan. At inasahan po yung Weather. Report. heavy rainfall na inasa mangyari po sa nasabing mga lugar. Samantalang itong isa pong sama ng panahon naman, binabantayan po ng pag-asa mga kasama. Ito pong ito pong panibagong bagyo na binabantayan si Higos o si Gardo. Ayon sa pag-asa mga kasama, na kanila pong binabantayan as of 2 a.m. kanina, ito pong si Weather. Higos. Weather. Ito pong si Higos mga kasama ay na-monitored na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility hanggang sa mga sandaling ito mga kasama. Weather. Report. At yung unang bagyo si Francisco ay nanatiling nasa loob pa rin ng Philippine Area of Responsibility sa mga sandaling ito mga kasama. Weather. Report. Weather. Kaya tinaasahan natin yung pong mga makulimlim at mga pag-ulan. Katulad po ng yun mga kasama sa Cotabato City ay nakakaranas tayo ng makulimlim na panahon. Straight to the point. Straight to the point. Oras natin sa buong kapuluan, tatak alas 6:19 o alas 6:09 na po ng umaga. Straight to the point. Ang daming mga usapin, dami tayong mga balitang sinusubaybayan, mga pangyayari at kaganapan sa atin hong kapaligiran. Ngayong umaga, pag-uusapan natin sa kabuuan ho ng ating pagtatanghal mga kasama. Straight to the point. At usapin pa rin po ngayon ito hong epekto ng nangyaring shooting incident. Straight to the point. Nangyaring shooting incident mga kasama dyan po sa Tacloban. Straight. Sa isang paaralan dyan sa Tacloban na naging dahilan Straight to the, para to the point. ilang mga estudyante yung iniulat na nasawi at may mga nasugatan. Straight to the point. Dahil nga po dito mga kasama ay pinag-uusapan na ngayon sa iba't ibang bahagi ng bansa yung mga measure. Ano bang mga measure na pwedeng magawa at gagawin ng iba't ibang mga paaralan? Katuwang po yung lokal na pamahalaan, Straight. katuwang po yung ating pong kapulisan para matiyak na hindi po mangyari sa atin yung nangyari po sa nasabing lugar. Straight to the point. Marang maipasok ko sa paaralan yung armas. Straight to the point. Yung dalawang armas Straight to the point. na ginamit to ng dalawang mga estudyanteng shooter Straight to the point. at namarilhon ng mga kapwa estudyante sa nasabing paaralan. Straight to the Kahapon, dyan sa Sangguniang Panlungsod, ay kabilang ho yan sa mga binigyan ho ng emphasis ng ating po mga mambabatas. straight to the point. Sa kabuuan ng ating programa, abangan po ninyo, tatalakayin po natin yung nasabing usapin. And of course, sa atin pong mga school officials, To the point. ano po ba yung mga ginagawa o gagawing aksyon po nila Straight. para ma-check yung seguridad ng kanilang mga school campuses mga kasama. Straight to the point.
Sa kabuuan ng ating programa, abangan po ninyo mga kasama related po sa nasabing usapin. Straight Kahapon, nagbigay ho ng pahayag ang palasyo po ng Malacanang mga kasama straight to the point. na sinasabing bukas po ang Pangulo para babaan yung edad ho ng criminal liability at i-restrict ko yung mga minors para po sa pag-access sa mga online games. Straight to the point. Ano? Dahil ito po yung naging usapin, makaraang sinasabing mag-viral online yung umano'y Straight yung sinasabing convocation nung dalawa sa mga shooter mga kasama na sinasabing hindi naman daw sila makukulong dahil sila po yung mga minor de edad. Ano? straight to the point. Dahil sinasabi Straight yung kasalukuyang edad 15 anyos, straight to the point. ano, edad 15 anyos mga kasama, To the point. Straight to the point. o base po sa pinagdidebatihan ngayon, yung usapin kung yung bang edad, yung age ng isang minor, Straight to the point. ano bang edad dapat yung isasalali mo maharap po sa criminal liability. Straight to the Alam natin yung minor natin, pag sinabing minor, 18 pababa o 17-year-old pababa. straight to the point. Ano? At pinagdidebatihan nga ito ngayon kung paano po yung pananagutan ng isang minor de edad na masangkot sa mga heinous crime dahil lumalabas, kung matandaan po nyo, yung mga sinasabing shooter, edad 15 hanggang o 14 hanggang 15 anyos mga kasama. Straight to the point. Kaya't yung discussion ngayon, To the point. mga kasama, between o dahil po rito, patuloy na lumalakas. Iba't iba mga opinion na nga po yung nagkalat, may kinalaman ho rito. Kahapon, kasama po yung DSWD ay humarap po sa, o nagbigay po ng statement naman, yung sinasabing author ng Juvenile Justice Act na meron ho tayo ngayon mga kasama. At nagpaliwanag Straight na sa ilalim mo ng umiiral na batas, hindi nangangahulugan yung isang bata, isang minor na nakakagawa ng heinous crime, wala hong criminal liability mga kasama. straight to the point. Ito ho yung bahagi po ng paliwanag kahapon ni Senator Straight Kiko Pangilinan na author nga po nitong batas. Meron ho tayo ngayon mga kasama. straight to the point. Yung paglilinaw ay kanya hong ginawa kasunod nga po ng insidente kahapon. Ano? Kasama niya po sa nabigay ng paliwanag yung director ng Juvenile Justice Welfare Council mga kasama. Straight to the point. At sa kanilang paliwanag, nais nilang i-clarify yung mga kumakalat na mga misinformation Straight to the point. na yung mga minor, mga bata Straight na nasasangkot ho sa mga heinous crime ay wala hong pananagutan mga kasama. Ayon ho sa kanila, minors na nakagawa ho ng krimen, dapat hindi po nire-release. straight to the point. Dapat hindi po pinapakawalan. Straight to the point. Dahil yung notion na pag minor nakagawa ho ng kasalanan, hindi po hinuhuli or hindi po ikinukulong. Straight to the Sabi po ng dalawang nabanggit na opisyal, yan po ay against the law. straight to the point. Ano? Against the law, yung sinasabing hindi po ikinukulong. Yung bata mo noon na 15-year-old Straight to the point. ay Straight to the point. yung sinasabi niya, yung bata na 15 anyos, Straight to the point. sabi niya rito, the fact that he or she cannot be criminally charged does not mean there is no accountability.
Ito yung kanilang nais na ipinaliwanag mga kasama. At sinasabing yung mga minors accused of serious crimes Straight. may still be subjected to court proceedings, involuntary commitment, confinement, intervention programs, and rehabilitation measures. Depende raw po Straight. sa kanilang age and circumstances sa kaso mga kasama. Straight. To the point. At ito nga po ay kanilang binigyang linaw kasunod nga po ng pagkalat online na hindi po walang pananagutan sa batas yung mga minor na nakagawa ho ng mga serious offenses sa ating batas mga kasama. Straight. To the point. Straight. To the point. And marami rin pong mga reaksyon na nagsasabi na yung Straight. To the bata, pag-ugali ng isang bata, straight. yung mga aksyon na ginagawa ng bata, Straight. To the point. o yung bata mismo, dapat sa bahay pa lamang, nabibigyan na ho ng maayos na gabay ng kanilahong mga magulang Straight. para makaiwas ho sa mga ganito ho mga insidente. Marami rin po kasi lumalabas ng mga information. As of yesterday, Straight. sinasabi yung 2 bata, maliban ho sa nabully, tinitingnan po yung anggulo na na-influensyahan ng mga kalaro nila online. Straight. To the point. May binabanggit ho yung PNP na Straight. before yung nangyari sa Tacloban kahapon, may naunang insidente. Straight. Pero ito ay kanilang nahadlangan at mga nahuli po yung mga nagbabalak kung gumawa ho nito mga kasama. Straight. To the point. Na dahil ho sa paglalaro ng online na i-influensyahan, Straight. na gumawa ho ng Straight. and then may binabanggit din Straight. na tinitingnan din po yung posibilidad na Straight. impluensya ng mga gang. Straight. To the point. Ito yung subject ng investigation niya dahil doon daw ho sa bahagi ng Tacloban malakas daw ho yung mga sinasabing gang war mga kasama. Yan ho yung ilan po sa mga information related sa nangyaring insidente. Straight. To the point. May nagkonte. Pag-uusapan natin yan mas malawak mga kasama. And ano po yung mga intervention na gagawin naman ng atin po mga lokal na mga opisyales, Department of Education, LGU, PNP. Dahil sabi nga, kung nangyari yan doon sa Tacloban na yung problema sa illegal na mga firearms, yung ang nagamit kahapon, yung kamakalawa, mga license, yung isa pag-aari ho ng PNP, yung isa registered under sa isang security agency. Straight. To the point. Nangyari sa isang lugar na bihirang-bihira yung pong mga pagkalat Straight. ng mga loose firearms sa mga kasama o yung mga bata makakita ng armas. Straight. To the point. Pag hindi ho binigyan ho ng malalim na emphasis, baka mangyari sa isang lugar tulad ho ng lugar natin na nagkalat ho yung mga loose firearms mga kasama. Straight. To the point. May nagkonti yan sa kabuuan ho ng ating programa, pag-uusapan ho natin. Straight. To the point. Pero unahin natin ito mga kasama, sunod natin yung paksang ito. Straight. 2 days ago, meron pong statement na ipinahayag yung isa hong mataas na opisyal, isang member ng parliament and front commander ng Moro Islamic Liberation Front concerning dito ho sa usapin ng safe conduct pass na ibinibigay po sa kanila mga kasama. Kinukote natin yung pong statement na sinabi po ni Member Parliament and Eastern Mindanao Front Commander Ahmad Jack Abbas Straight. na sinasabi niya mas maiging ibigay na ho yung bigyan na sila ng amnesty instead na yung kasalukuyang safe conduct passes mga kasama. Straight. Alam naman natin, I think last natin na-discuss ito, March, nagtapos yung application po ng pagtanggap ng National Amnesty Commission sa mga nagnanaisong sumailalim mo sa programa ng amnesty program ng pamahalaan. Maki-update tayo, kumusta na so far yung status ng application ng amnesty program
ng National Amnesty Commission para po sa mga miyembro una ng MILF, MNLF, at ilan pang mga rebel groups na saklaw nitong amnesty program. Nasa linya natin para po sa dagdag ng mga information, may kinalaman ho rito, ang Commissioner ng National Amnesty Commission, Straight. Commissioner Jamar Culayan, para po sa ating panayam. Commissioner, good morning. Live po kayo sa DXMY. Sir Erwin Kabilbigan, sir. Magandang umaga po. Magandang umaga. Assalamualaikum sa inyong mga tagapakinig. Opo. Commissioner, sir, maki-update ho kami sa inyo. Kukumustahin ho namin yung status ng usapin ng pagbibigay ho ng amnesty program na mga naghain ho ng kanila pong aplikasyon dyan ho sa National Amnesty Commission. Particular mula ho sa panig ng MILF, MNLF at ilan pa mga rebelding grupo na sakop po ng amnesty program ng gobyerno ngayon, Commissioner, sir. Ano pong latest information? Magandang umaga at assalamualaikum sa inyong lahat ng katawang kapakinig. Ang status natin ngayon ay karamihan naman sa mga application ay under verification pa rin. Pero marami na rin ang nagpo-progress to resolve. Sa katunayan, out of the 16,207 amnesty applications, our local amnesty boards across the country na natanggap ng ating mga local amnesty board across the country ay meron na silang nare-resolve na more than 2,000. To be exact, parang 2,500 yung na-resolve na. No? And this will be undergoing review. So currently, yung nire-review ng National Amnesty Commission ay 533. No? That is aside from the 20 na granted ng amnesty. So we are in the process pa rin of resolving all the applications. No? So since meron tayong 16,000, meron 2,000, more than 2,000 na resolved, ang pending na lang dyan is around mga 12 to 13,000. No? Yeah. Dito ho sa 2,000 resolved, 2,500, pag sinabing resolved, ano po yung pinaka-layman's term po nito, Commissioner, sir? Ang mga resolved case ay yung mga may decision na, yung local amnesty board. Halimbawa, yung local amnesty board ng Cotabato ay may decision na yung local amnesty board ng Cotabato. Kung ano man yung decision nila doon sa application na yun. Yung decision, either positive or negative, Commissioner, sir? Opo. At yung decision ng local amnesty board ay inaangat yan sa National Amnesty Commission for review bago naman namin ipasa sa opisina ng Presidente for final approval. Okay. So, dito sa 2,500, may binabanggit kayo 500 undergoing review. Ito, sa national level na ho ito, sir? Yes po. And then, after ho nito, Papunta na po sa Office of the President. okay. Itong 500 na binabanggit, ano po, negative ang yung result sa local chapter ng National Amnesty Board or positive po yung resulta ng review, Commissioner, sir? That's confidential, no? Aha. We cannot, kung ano man yung halimbawa, yung decision for a particular applicant. But I think that 500 is a mix, no? Meron na yan, maghalo-halo na yan. Meron ng for granting, meron ng recommendation for denial. But typically, we cannot say yung application, halimbawa, ng a particular applicant is would be denied or would be granted. Okay. Now, dito ho sa current 2,500 na undergoing review, then sabi na, malaki-laki pa yung natitira, ano? Ano po yung Malaki. target? Yeah. Malaki yung natitira kasi yung ating review process is a multi-agency. No? Dapat nilang maintindihan na hindi ito obligation lang, hindi ito trabaho lang ng Local Amnesty Board, hindi ito trabaho lang ng National Amnesty Commission. This is a multi-agency process. No? So, ang nagsasala lang talaga ay yung National Amnesty Commission. But the informations are coming from the different agencies. No? We have to have the information from the PNP, from the AFP, from the Department of Justice, from the courts, and in some instance, from the National Intelligence. No? And another is from the Anti-Terrorism Council,
as well as for the National Bureau of Investigation. Mayroon pa dyan yung so lahat ng information ay kailangan namin makuha bago magre-resolve yung Local Amnesty Board. Otherwise, ang magiging possibility, baka may isang kaso na maiiwan yung applicant na hindi niya ma-applyan. No? Tawa, baka naman baka may ground for denial hindi namin nakita. Yung mga ganun. Before the Local Amnesty Board acts, before the National Amnesty Commission recommends its submit its recommendation to the Office of the President, we want to ensure na kompleto yung aming details sa particular applicant. This works both for the benefit of both the applicant and the National Amnesty Commission. Unang-una, ayaw namin mapahiya yung presidente na nag-approve kami, nag-recommend kami ng approval, yun para ay may terrorism count charge halimbawa yung applicant o kaya mayroon siyang drug case. Ayaw naman mapahiya doon sa applicant. Baka naman nag-recommend kami ng grant tapos mayroon pala siyang naiwan na kaso na dapat in-applyan niya. Mabibigla siya ngayon. Bakit siya huhulihin? May amnesty na siya. It's because one case has been omitted in their process. I see. Okay. So, may target po ba ang gobyerno para po o kung kailan planong ihayag yung mga mabibigyan po ng amnesty commissioner, sir? Anong date kung sakali meron man? Our target, as specified under our rule, is talagang to complete the process within 120 days for every applicant. No? But unfortunately, tumatagal tayo ngayon kasi meron tayong backlog, meron tayong bottleneck dito sa verification process. And the applicant themselves can actually help us by cooperating. No? Kung may halimbawa, may tumatawag yung Local Amnesty Board, kailangan dahil itong information, our applicant should be able to immediately submit the document. No? For example, if the applicant has a pending case, we believe yung lawyer naman niya, if he is represented by a lawyer, ay may copy ng court record na yon that he can submit to us. For example, the case of MP Jack Abbas that you mentioned, no? Opo. Yung kaso na he has more than 85 cases. No? Then even himself and his lawyers wasn't able to look for the cases. No? It took the National Amnesty Commission about siguro a year before we can find his case. No? So ang nangyari, yung kaso niya was originally filed in the Mid-Sayak Court. Ang copy niya doon ay Xerox copy, dismissed na daw yung case niya. No? But we found out that yung case na yun ay was transferred to Taguig. And there, yung Department of Justice nag-refile ng case na yun. So yung information kay MP Jack Abbas ay dismissed na yung kaso niya sa Mid-Sayak. But he is not aware. He was not aware na na-refile pala sa Taguig under a different case number. So, yun, hinanap pa namin bago ma-process yung kanyang amnesty application. At for the information of our listeners, natapos na nung February yata yung conference, no, or yung hearing ni MP Jack Abbas dito sa Lab Cotabato, where he appeared to substantiate or to prove that he is qualified for the grant of amnesty. Yung hearing na binabanggit ito yung sa Local Amnesty Board Commissioner, sir, ano ho? Yes po. Okay. So, ibig sabihin, sir, yung pag-release ho ng amnesty, posibleng individually, sir, ibibigay sa kanila, i-anunsyo ho ng National Amnesty Commission, not by batch. Individual yan kasi na natin yung case-to-case basis ng applicant, no? Anong cases involved siya. Kasi hindi naman lahat corporate MILF sila. Halimbawa, magkakapareho yung kanilang kaso. Pwede naman halimbawa, yung isa, yung kaso niya sa atake sa picket. Yung isa naman, pero hindi siya kasama doon halimbawa sa atake sa
Lanao del Norte. So yung magiging applyan lang niya yung kaso sa Pikit. Hindi siya kasama doon sa kaso sa Lanao del Norte. Parang ganun yung treatment. Okay. So pending sir sa resolusyon ng kanilang aplikasyon, yung pong pag-i-issue ng safe conduct passes on a renewable basis po ito, sir? Hindi na, no? Yung kanilang safe conduct pass is one time na yan. When we issued the safe conduct pass last year, that is enough until the application for amnesty is denied. Or when the amnesty is granted, usually rin yung kanilang safe conduct pass. That's a one-time document issued by the National Amnesty Commission. And aside from the paper, the document itself, we even gave them a plastic card, no? Para hindi masyadong madaling masira. No po. I see. Okay. So, with this statement na tinuran po yung mga clarification na binahagi po rin nyo ngayon, may kinalaman ho sa proseso ng simula sa pagtanggap ng aplikasyon, sa mga hearing na ginagawa ho ng local, going to national, and the referral to the Office of the President. Ano po yung mensahe po ninyo na naisiparating sa lahat po ng mga aplikante na nagsumiti ng aplikasyon na siguro in one way or another medyo sabihin natin medyo naiinip na sa resulta ng proseso, Commissioner Sir. Ano ho yung nais ho ninyong iparating na mensahe ho sa kanila? Ang aming mensahe lang muna, unang-una ay alamin, no, kung meron ba silang pagkakulang sa kanilang mga aplikasyon. Kasi kung application paper lang, na one-page document lang na galing National Amnesty Commission, kung yung kanilang naipasa, dapat mag-submit sila ng additional document to prove their qualification. No? Ito yung kanilang identification card. Ito yung certificate of membership from the qualified o authorized verifier ng MILF. At kung meron man silang kaso, yung court records ay kailangan din nilang isumiti. They should not rely completely on the local amnesty board of Cotabato or the National Amnesty Commission because our hands are also full. No? So kung meron silang information about their case, they should be the one to submit it to us. Huwag nila lang hintayin na kami yung maghahanap ng every piece of document that will prove they are qualified. No? Number one. Number two, when there is any information coming from the local amnesty board, they should also immediately comply. No? Dapat pagtutulungan natin ito, no? The local amnesty board, the National Amnesty Commission, as well as the applicant themselves. What we found out actually is that cause of delay is not only with the local amnesty board and with the other agencies working together with the local amnesty board. Some, if not majority of the cause of delay is also with the applicant. Kasi magsusubmiti lang sila ng isang document. Minsan hindi pa nila pirmado or minsan hindi pa nila na-subscribe under oath or wala pang picture. So those basic requirements causes delay. So if ang nag-submit sila ay kompleto ng document, ay madali ito like what is happening to the former members of the CPP-NPA. Maalala nyo, yung 2020 amnesty applicants granted amnesty by the President. Isa lang doon yung MILF, the rest are former rebels of the CPP-NPA. Kapag nagsumiti yung member ng NPA ng kanilang application for amnesty, ay halos document complete na eh. Ang kailangan lang namin is verification from the NPI and the police kung meron silang ibang kaso. Pero yung court records nila, kompleto na. Compared to application coming from our brothers from the MILF and the MNLF na isang page lang yung naisasubmit. Ayun. Okay. Opo. Aside from voluntarily cooperating with the local amnesty and with the National Amnesty Commission, ang panawagan ko ay haba-habaan lang nila yung kanilang pasensya. If kompleto na yung documents nila, haba-habaan lang nila ng kanilang pasensya. Ay soon, the local amnesty board of Cotabato, maririnig din nila, no? Patatawagin na rin sila for
for conference, no? Because every day of delay is talagang will affect the applicant, and on the part of the government is a cost, no? Additional cost, and every day of delay is an additional cost to the government, which at this time na kailangan ng ating gobyerno yung katagdagan na kaperahan, naghigalos tayo sa budget, ay kailangan talaga natin mapabilis, no, para makaambag man lang doon sa gastusin ng ating gobyerno. Ayun. Opo. On record, sir, ilan po yung mga aplikante dito ho sa amnesty program na ito ngayon? Ang ating amnesty, ang total, no, is 16,207 Okay. ang applicant across across all four rebel groups. No? Tapos yung for each group, tingnan ko muna yung aking listahan. Sige po. Hindi ko memorado itong number. So total, sige po, go ahead, sir. From the MNLF, a total of 647. From the MILF, 1,240. So yung MILF ay the local amnesty board has already resolved 140 has been resolved by the local amnesty board. Out of this 1,240, and 40 are already pending review with the National Amnesty Commission. I see. Okay. Malinaw. Commissioner, kami po nagpapasalamat ng marami, sir, sa mga oras, information, mga paglilinaw po na ibinahagi po rin sa ating mga tagapakinig ngayong umaga dito po sa DXMY. Again, sir, sige. If I may add, no? Sige po. Resolved na 173, 65, 140, 180 ay due for conference is 164, no? So, mayroon yung Cotabato yung Pagadian as to hear around 108 applications in the next few weeks. So, yun, no? So, 164 of our MILF amnesty applicants can expect any call, anytime, a call from the National Amnesty Commission to the local amnesty board. Ayun. Of a conference on their application. Para uunta dito sa next step. I see. Malinaw. Sige po. Commissioner, makikipag-ugnayan mo kami from time to time. Mahingi po ng update. May kinalaman po rito sa pinagkakabalan po ng tanggapan po, sir. Again, thank you very much for your time. Good morning po, sir. Assalamualaikum. Salamat na marami. Lahat ng tanong, straight to the point. Mga kasama niyo po napakinggan, Commissioner Jamar Culayan sa ating pong panayam ngayong umaga, mula po sa National Amnesty Commission. Straight to the Update po rito sa usaping aplikasyon para po sa amnesty program ng gobyerno covering mga rebel group. Dito sa atin, yung MILF at MNLF mga kasama at ilang pang mga rebel group. straight to the point. Saklaw po nitong programang ito. Yung record, To the point. binabagit nyo, ang nag-apply sa MILF, 1,200, 180 for resolution, nakaschedule, and out of that number, mayroon po 164 ang due for conference na po mga kasama. Straight. At ito malalaman nila po yung estado ng kanilang aplikasyon o yung resulta either positive or negative. Straight. Sa panig naman ng MNLF, meron pong 647 yung pong kabuang aplikante mga kasama. Straight to the point. Okay, oras sa buong kapuluan, 6:40 ng morning. Tatak RMN.
Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Magkaiba man tayo ng karanasan, pareho naman ang gusto natin bilang Bangsamoro. Kapayapaan! Trabaho at oportunidad. Mas magandang kinabukasan. Kapag magsama-sama ang iba't ibang boses, mas lumalawak ang pag-unawa at pagtutulungan. Kaya ang Bangsamoro Federalist Party ay binubuo ng mga dating revolusyonaryo, mga lingkod bayan at ng iba't ibang sektor ng lipunan. Dahil sa pag-angat ng Bangsamoro, dapat lahat kasali. Bangsamoro Federalist Party. BFP. For Bangsamoro. Para sa Bangsamoro. Sa gunso ng OT, ay buhi. Kaya pa na ako. Nagsigi og biyahe, padayon lang. Kaya pa na ako. Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B vitamins, turin, ginseng ug inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi. Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Good news mga ka-Pure Gold! Pabuhos Blowout is back! Big discount sa mga paborito mong items. From food products, personal care, household essentials, and fresh items, panalo sa presyo at dekalidad dito. Unique bundles na swak pang baon araw-araw and more. May chance ka pang manalo sa free isang taong grocery promo kung ikaw ay tindahan ni Aling Puring o kaya Perks card holder. Up to 20,000 pesos kada buwan ng grocery sa loob ng isang taon. Libre para sa iyo. Promo runs from June 19 to August 16, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. Kita-kits at mamili na tayo mga ka-Pure Gold. DTI Fair Trade Permit Number FTEB 258020 Series of 2026. Halalang Bangsamoro. Assalamualaikum Almira. Informed ka na ba sa amendments ng Bangsamoro Electoral Code o BAA 35? Alaikumissalam. Anong amendments yan? Maraming amendments o mga nabago sa BAA 35. Ito ay ang BAA 88 o ang amendments to the Bangsamoro Electoral Code. Isa na rito ang percentage threshold o porsyentong dapat malikom ng isang partido para makasecure ng seat sa parliament. Sa BAA 35, ang threshold ay 4%. Sa BAA 88, ito ay 2.5% na. Ibig sabihin, 2.5% na lamang ang kailangang makuha ng isang RPPP o partido para makasecure ng isang seat. Kaya sa kauna-unahang eleksyon, piliin natin kung anong partido ang mas may malasakit sa Bangsamoro. Halalang Bangsamoro. This infomercial is brought to you by the Bangsamoro Information Office. Radyo mo nationwide. Mga kasama, oras natin 6:43 na po ng umaga. Straight to the point. Tuloy sa ating programa, morning muna kay Leia Manando Musarta ng Upper Pasig Barangay Upi o Barangay Tinungkaan Upi, kay John Vincent Samson, good morning. Bayo Bukol Sumitimbang Way, good morning. Kuya Presultan TV, aba, ingat raw kay Bagyong Francisco, kay Norma Uto, good morning po sa inyo. Straight to the point. Nasa linya ho natin mga kasama. Para po sa ating panayam ngayong umaga, alamin natin sa Cotabato City Division Office. Straight to the point. Kasunod nga po na nangyaring insidente sa bahagi ng Tacloban. Straight to the point. Alamin natin
Dahil naging nationwide ho na usapin ito, ano po yung mga measure na ginagawa at ipapatupad at ano yung gagawin Straight to the point. sa level ng mga otoridad sa eskwelahan para hindi po mangyari yung nangyari sa bahagi ng Tacloban. Straight. Nasa linya ho natin ang ating pong City Schools Division Superintendent ng Schools Division Office, Dr. Bay Norhana Sinsuat, para po sa ating panayam ngayong umaga. Ma'am, Dr. Sinsuat, good morning po. Live po kayo sa DXMY. Sir Erwin Kabilbigan po, ma'am. Sandali. Yes, sir. By Rohana po. Bay Ruhana, opo. Doktora, ma'am, alam natin naging malaking usapin nga pong nangyaring insidente sa Tacloban, Kamakalawa, and ang discussion ngayon, ano po yung mga hakbang na ginagawa ng iba't ibang mga school authorities, of course, katuwang yung ibang ahensya, yung LGU, ang PNP, para hindi po mangyari sa atin yung nangyari doon sa nasabing lugar. Sa level ng Division Office, ano po yung mga planong ginagawa ho ngayon, Doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Magandang umaga po, Sir Erwin Kabilbigan, sa inyong mga kasamahan sa radio station DXMY at sa ating mga taga-subaybay ng inyong sikat at makabuluhang programang Straight to the Point. Sir Erwin, opo, sobrang nakakalulungkot po at ang sakit sa ating mga puso bilang educators, lalong-lalo na po bilang mga magulang yung mga sunod-sunod po na mga pangyayari. Kabilang na rin po yung bago lang din po na issue nung mga dalawang atleta po, no, or mga ilang atleta po na na-involved din po sa mga school or sports-related activities. And itong mga bata natin, lalo na po yung mga nasa elementary levels or lalo na ito pong mga minor de edad na nasasangkot po na hindi lang po sa pagkadelikado, kundi yung iba po ay nabawian na po ng buhay. Nagdudua po natin at nakikiramay po tayo sa ating mga kababayan. Opo. Alhamdulillah po, bagamat may kaunting pagsubok dahil sa pagdaan ng lindol, kasabay ng malakas na pag-ulan sa unang araw mismo ng pagbubukas ng mga paaralan noong June 8, 2026 po, at pagpapasundo sa ating mga mag-aaral upang manatili sa kanilang mga tahanan kasama ang kanilang pamilya. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sapagkat sa pangkalahatan po ay maayos at ligtas ang pagsisimula ng klase sa ating mga paaralan sa Schools Division of Cotabato City for academic year 2026-2027 at ating dalangin na magtuloy-tuloy na po ito, inshallah, Sir Erwin. Sir Erwin, I assumed as the Schools Division Superintendent on the December 2025. So, ibig sabihin po ay sobra isang taon na po ako bilang SDS ng ating mahal na Schools Division of Cotabato City. And from then on, with the brilliant and strong powerhouse of our SDO Cotabato City, with the commitment and support of our active partners, we already had exerted initiatives and efforts, usually through issuance of local policies or measures to protect our teachers, especially our learners' welfare and lives. Also, as compliance to different issuances of our Department of Education, our MBHD BARM, and to complement the initiatives of our education partners. Some of it includes the strict compliance of, for example, number 1, strict compliance of time on task, for example, under DO9 Series 2005 and recent DO9 Series 2026, or the 3-term calendar on the intensified strict implementation of engaged time on task by lessening school activities that take our teachers and or learners away from the classroom and reducing the non-teaching duties of our teachers to address the deteriorating quality of education by making sure learning is not disrupted and the required number of school days and learning competencies for the entire school year are 100% met. Again, a great way to address the issues or challenges also contained by reports of conducted surveys or tests on our learners' performance in literacy and numeracy. Like the recently conducted EDCOM report survey, which recommendations include scale foundational learning like reading and math interventions, mother tongue instruction, and madrasa mainstreaming, which can be mainly addressed by these DOs which all of them protect teaching time. Pangalawa po, Sir Erwin, issuance of local policies and established mechanisms
such as division, district, school, TWGs, technical working groups or committees on school safety, inconsistent with department orders and memoranda like Protection and Safety, DO 40 Series 2012 on Child Protection Policy, Anti-Abuse, Anti-Violence, Safe Environment Rules. Isali na natin ang anti-cyberbullying or responsible use of social media and information outlets, DOs on disaster risk reduction management in education, school contingency plans, drills, also response, also on class suspension, rules, typhoons, floods, earthquakes, heat waves on learning continuity, interventions during emergencies, safety first decisions, health and hygiene, preventive alert system in schools, and DOs on healthy food choices and nutrition standards, especially for our school canteens. Our actual implementation of safety protocols and measures, we do like requesting our division supervisor or the district supervisor or school principals or heads to submit letter for planned suspension of classes to the office of the school's division superintendent. Our office at least one week before the planned suspension, stating the reason for the suspension of classes and the schedule for the make-up classes or interventions. Thereafter, a report on the actual conduct of make-up classes shall also be submitted. This effort is also our measure at ensuring the safety of our learners because in their letter for the programs, projects, and activities conducted outside school premises like district, division, regional, or national level, they also indicate the strict compliance on provision of waiver. So, ano po sila, sir, ng nagwe-waiver, merong parents waiver, parents consent, or kailangan silang samahan ng kanilang advisor or coach and other details supportive of the welfare and safety of our learners anytime and everywhere. Ang mga activities po ng ating mga schools ay closely led, monitored, and supervised and reported by our very active and magagaling na mga monitors, which include our division officials and staff, supervisors, and the 8 PSDSS and school heads sa field po. Alam po natin na meron din pong nangyari noon sa yung, hindi ko lang masyado maalala yung lugar, meron pong mga 3 batang babae na senior high school at senior high school students, 2 babae at 1 lalaki na nag-angkasan po sila, na-allege na nag-angkasan po sila ng motor dahil po may deklarasyon ng Linggo ng Wika, pag-celebrate ng Linggo ng Wika. So ang ginawa ng mga bata po na ito ay siguro nagmotor-motor sila palabas at nadisgrasya po sila at pumasok sa isang parang tahanan yun, isang bahay. At doon po ay on the spot namatay yung 2 batang babae at nasumunod din po yung batang lalaki dahil parang nagsuka-suka po. So sa atin po sa Schools Division of Cotabato City, hindi pwedeng palabasin ng mga bata hanggat hindi oras ng uwian. At in case po pag may mga suspensions ng ating mga city LGU by our Honorable Mayor and the other agencies in case of emergencies, ay kaagad-agad po ang inyong lingkod as the SDS, automatic po, seconds lang, naka-instruct na po ako kagad ng complementary na instruction or advisory to protect our learners and children. Hindi po sila pauuwin unless na nasusundo or na-inform ang mga batang ito. Kasi hindi po natin maiwasan, sir, yung sinasabi na yung mga alleged na merong may mga mangingidnap ng bata. Like yung isang araw, parang may nabasa ko sa social media na may isang school tayo na elementary na yung bata ay akmang ikikidnapin yung bata. Buti na lang ang kuya po niya ay nasa unahan. And meron din po tayong 2 cases sa ating Schools Division ng Cotabato City na meron pong batang 2 na nalunod. Merong grade 8 at merong grade 6 po yata yon. Pero nalunod sila yung time na lunch time po. Dahil nga sa shifting yung isa, at yung isa po ay lunchtime, siyempre umuwi ang bata, hindi na nasasamahan ng kanilang mga guro. Although, pinapaigting pa rin po natin yung pag-monitor sa kanila. So, opo. So, kailangan natin yan ng closely monitoring sa kanila. Pangatlo po, establishing active linkages with different government and private partners to strengthen advocacy and support to our schools through sharing of resources like training, capacity building for our teachers and personnel. Halimbawa po yung meron tayong mga focal ng child protection policy. Our partner like World Vision International po ay tumutulong sila para mag-capacitate or magbigay ng mga training para sa ating mga CPP focals, yung mga child protection focus ng ating mga district or schools
including our division focal, kung saan natuturuan sila ng mga strategies or techniques kung paano natin maiwasan at matulungan ang mga bata natin o mga guro in case of emergencies. Particularly our division or district program focals, provision of resources like technology, tools or gadgets, teachers or learners kits, and preparation of learning materials, modules, and others. Kasi we understand the limitation of our resources. No? Although our government, our NBC, our school MOE really provide with its OBEX or object of expenditures, yung mga materials for our teachers and learners, but really hindi po siya sufficient. So kailangan nating mag-establish ng mga linkages for training, for resources. Also, we also have started our initiative for our proposed crafting of local policies by the division office. So lahat po ng program focals, headed po nila ay kukuha tayo ng mga pool of writers, ng mga brilliant na mga teachers natin or division personnel na magdadraft po tayo ng mga local policies na kahit simple lang po sila pero siguraduhin natin na consistent po sa ating mga national, regional and local issuances or ano po Sir Erwin. Kasi ang gusto natin is masigurado natin na lahat ng mga kilos at mga ginagawa natin ay napoprotect po ang security ng ating mga bata. This can also be benchmarked and complemented by education partners, all aimed at maximizing the quality of our education in our division and ensure welfare and safety of our teachers, parents, stakeholders, especially our Bangsamoro learners. Ayun. It's good to hear, ma'am, na meron ng ganong klase mga nakalatag na mga measures ang Cotabato City Division Office para sa proteksyon, di lamang ng mga kabataan, of course, nung mga guro and yung institution mismo. Isang concern na nais tayong maitanong, lahat po ba ng mga public schools natin sa lungsod, lahat po may mga kanya-kanya mga security personnel po? Actually, sir, pinapa-inventory ko pa rin po kasi although nung pag-upo ko po, meron po akong kumbaga is pag meron po akong na-observe, kaagad-agad po yung ating mga division personnel, yung mga focal or mga in-charge po ay kaagad-agad po tinatawag natin ng pansin at in different forms, kinakausap ng personal, message, tinatawagan na ma'am, paki-check daw ito. For example, si planning, si HR, ma'am, parang meron, ngayon ko lang din ito nalaman na, halimbawa, meron tayo palang mga house teachers na ganito, hindi pala sila mga regular or mga allied teachers, mga ustad, na hindi pala natin nasali. At meron tayong mga job orders or yung mga COS po sir ng mga empleyado natin sa schools na kailangan nating mailagay sa ating system, sa ating records. Kasi it is also one way of protecting their welfare. Dapat walang napag-iiwanan sa mga programa at mga benepisyo ng lahat ng mga empleyadong nagtatrabaho sa ating mga eskwelahan. So maging ito ay permanent o hindi, ay dapat pong magbigyan ng karapatan at ng benepisyo po. At the same time po, ito rin po ay isa sa pinakamalaking strategy natin na maiwasan papasok pag hindi natin kilala or outsider sa ating mga schools at merong mag-isip ng hindi mabuti sa ating mga sa ating mga gamit ng school o gamit ng mga teachers, ng mga bata, lalong-lalo na po sa kanilang buhay. Lalo na po kapag limitado kasi minsan po Sir Erwin ay sa isang school minsan ay merong job order lang or COS sa security guard na binabayaran ng 5,000, 10,000 or 15,000, minsan nag-iisa lang po. Kahit sa amin po sa division office, ang aming guard po ay Mega Moon. So malaki po ang bayad kaya naiintindihan po natin na hindi talaga makakuha ng marami yung ating mga schools kasi po limited yung MOE natin at maraming kailangan ng ating mga kabataan at mga teachers. So ang ginagawa po natin, nag-strict tayo sa pagpasok ng mga outsiders sa ating paaralan at sinisigurado po natin na hindi pa uwi ng bata na hindi inform ang kanyang ang mga magulang. Kaya nagpapasalamat po tayo sa ating mga principals, lalong-lalo na sa ating mga teacher advisors, especially sa elementary, sir, kaya minsan nagagabihan na sila sa kaihintay ng kanilang mga magulang ng mga bata para lang po masigurado na secure ang ating mga bata. At meron din po tayo, sir, meron din po tayong policy like yung
hindi po pwedeng mag-mingle yung kung ini-encourage po natin na hindi masyado mag-mingle yung mga kabataang babae at lalaki, lalo na po yung mga nagdadalaga at nagbibinata, para maiwasan din po natin yung mga temptations ng na kasi meron din po tayong ilang reported na cases ng teenage or early pregnancies or early marriages na nakakapekto po sa pag-aaral at sa kinabukasan ng ating mga bata. So, at wala rin po tayong ina-allow na nighttime activities. Even our education partners, like tayo, minsan dito sa ating mga partners sa ating military, bumibisita po sila sa ating office. Halimbawa, i-invite yung mga bata natin dahil meron silang mga capacity building para sa bata sa kanilang kampo, ay pinapayagan naman po natin with, of course, merong agreement na paano ma-ensure yung safety ng mga bata, hindi mag-mix sa gabi yung batang lalaki, batang babae, nandoon yung coach nila or ang advisor kung kinakailangan doon matulog ng isang gabi. At lahat po yan, sir, lahat po ng mga katulad niyan at lahat ng mga safety measures po ay ginagawa po natin, sir. Ayun. Saka, sir, tayo po bilang ina ng ating Cotabato City Division, tulad din ng mga ng ating mga principals, ay minsan din pong naaabot ng iilang po na medyo strict or hiramin natin ang words na martial law or medyo nakakanti ang principal empowerment ng ating school heads. But we have to let them and everyone know that all initiatives and efforts, Sir Erwin at mga mahal nating tagapagkinig, that all we do are strictly inconsistent with legal issuances and department orders. Lalo na ang kaugnay ng pag-focus sa pag-aaral at safety measures o protocols, kabilang na ang no collection policy and the like. They are all in good faith for quality education and saving the lives of our school clientele. Dahil ika nga po, prevention is better than cure. And not all medicines can cure illness pag hindi naiwasan or naagapan po at lumala, Sir Erwin. Ito ay iilan lang po sa efforts ng ating schools division na tumutulong na panatilihing ligtas ang ating mga guro at mag-aaral at i-sustain ang kanilang kagalingan as home of champions. Ang ating Cotabato City Division po, sir. Maalala po ninyo, Sir Erwin, nung ang inyong lingkod ay inyo pong naanyayahan dito rin sa inyong programang Stay to the Point. Opo. Tungkol din sa ating mga inisyatibo kabilang ang EOSY Rights. Maalala niyo po, sir. And nabanggit po natin na ating mga gurong mag-aaral, coaches and athletes ay palaban hindi lang sa loob ng paaralan, kundi sa national or international level na rin. Ikinagagalak po natin ibahagi sa ating mga kababayan na nasungkit naman po natin ang 4-peat sa ika-4 na taon or pagkakataon ng overall championship in our Burma Amit. Wow. Champion po tayo noong 2023, 2024, 2025, and this recent, yung conducted po na Burma Amit in Parang Maguindanao del Norte, noong May po, ay overall champion din po ang Schools Division of Cotabato City po. Alhamdulillah. Dahil din po siguro, sir, sa pagpapaigting natin ng time on task, mag-focus sa pag-aaral, mag-focus sa pag-iingat sa mga bata, at bigyan din ng oras yung mga extracurricular na hindi naman po natatamaan yung mga classes natin. Ayun. At siguradong makompleto yung number of school days natin, makuha lahat ng learning competencies na kailangan ma-achieve ng bata sa isang taon. At ipinapangako po natin ang ating commitment upang lalo pang paigtingin at pag-ibayuin ang galing at kaligtasan ng ating Schools Division of Cotabato City. So parang isang bagay na lamang, kasunod po na nangyaring insidente ho sa Tacloban, ano po yung guidance po ninyo sa mga principal, mga eskwelahan, para ma-ensure na walang estudyante or sino man ang makapagdala, papasok ng mga any deadly weapons sa kanilang mga paaralan, Superintendent, ma'am? Opo, alhamdulillah po, sir, kasi since nung December 5, 2024, pag-upo ko po ay alhamdulillah kasi wala pong case or wala pong reported or wala pong issue na may nagdala ng mga anything na matatalas na kutsilyo sa ating mga paaralan po sa Schools Division of Cotabato City. Meron tayong mga cases of mga bullying din at meron din po tayong case ng parang alleged na suicide. Po natin, sir, no? Kontrolado yung lahat ng nangyayari at alam natin na kapalaran din po yun sa Panginoon. Subalit tayong mga pagulang at mga educators po, yung higit na nagsisigurado na kailangan maprotektahan natin ang ating mga kabataan. At very strict po ang ating mga principals, ang ating mga generals sa field, ang ating mga school heads, ang mga public schools district supervisors natin. Kasi sila po, sir, in Cotabato City, we have 8 districts po, sir. So meron tayong public schools district supervisors itemized. 8 yan sila.
meron pang inshallah, meron pang mag-oath, so 10 yan sila. So bawat isa dyan sa kanila, sir, meron po sila mga schools na under sa kanila na may immediate silang supervision and monitoring and reporting ng ang mga different activities. Hindi po sila mga spy, kundi sila po ang mga immediate na mga ina, no? Mga ina na under din po sa akin bilang ina ng division. Kasi sa pamamagitan po na nito, sir, halimbawa po, merong mga nagsusulat sa atin, like mga stakeholders, meron ding mga partners na gustong pumasok sa ating mga paaralan, like magbigay ng mga basic services like medical mission, mga libreng haircut, mga kaunting mga ayuda, ay pinapayagan naman po din po natin sila as long as dumadaan sa proseso. Like, sa ngayon po, sa DO9 Series 2026, ay hindi na po ina-allow yung mga activities during class hours or days. Kasi yung instructional block, hindi po talaga pwedeng istorbohin. So, we encourage our partners na sa weekends po nila ganapin yung kanilang mga activities at siguraduhin na ligtas yung ating mga school facilities at walang maiiwan doon na posibleng matalisod yung mga bata or anything po na makaka-harm sa kaligtasan po ng mga guro at mga anak po natin sa school, sir. Alhamdulillah kasi very at saka nagko-coordinate po constantly ang ating mga PSDSS and school heads regarding sa security po ng ating mga paaralan. Alhamdulillah po. Madam Superintendent, kami pinagpapasalamat ng marami sa ating concern pa pero kinabas na ng oras, ma'am. Nagpapasalamat po ako ng marami, ma'am, sa mga information, mga assurances na ibinahagi po nyo para po sa safety ng mga mag-aaral, of course, ng mga teachers at ng mga paaral natin dito sa Cotabato City. Superintendent, salamat na marami. Good morning po sa inyo, ma'am. Opo, good morning po, sir, sa mga nagpapakinig na ating straight to the point. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamat po na marami. Lahat ng tanong, straight to the point. Mga kasama niyo po napakinggan. Masarap sanang kausap pa si Madam Superintendent pero kapos na tayo ng oras. Si Superintendent Dr. Bay Ruhana Sinswat, Division Superintendent ng Cotabato City Schools Division, mga kasama. Habol natin mga reports mula sa mga Radyo Man reporters natin ngayong umaga. Straight to the point. Detalye ng balita mga kasama. Mga empleyado ng Cotabato City LGU pinayuhan huwag makisawsaw sa partisan political activities. Radyo Man Days sa detalye. DXMY. RMN Report. Pinaalalahanan ang mga kawani ng pamahalaang lungsod ng Cotabato na panatilihin ang pagiging patas at umiwas sa anumang gawaing pampulitika na maaaring makaapekto sa kanilang tungkulin bilang lingkod bayan. Sa Monday Convocation Program sa People's Palace, pinayuhan ni City Administrator Abdul Wahab Midtimbang ang mga kawani ng city government na manatiling neutral at iwasan ang pakikilahok sa kampanya at politika sa kauna-unahang BARM parliamentary elections sa September 14, 2026. Ang paalalang ito ni Midtimbang ay alinsunod sa mga alituntunin ng Civil Service Commission o CSC at Commission on Elections o COMELEC na ipinagbabawal sa mga kawani ng gobyerno ang paggamit ng kanilang posesyon, oras ng trabaho at mga kagamitan ng pamahalaan para sa gawaing pampulitika. First and foremost, alam mo yung election dito sa atin, kampanya yan. So I hope that kayong mga empleyado, huwag na tayo magsisaw-saw dyan sa mga kampanya. Paalala pa ni Midtimbang sa mga kawani ng city government, kabilang sa mga ipinagbabawal ang pangangampanya para o laban sa kandidato, pagdalo o pag-oorganisa ng mga aktibidad na may layuning manghikayat ng boto, pamamahagi ng campaign materials at paggamit ng social media upang aktibong mangampanya para sa isang kandidato o partido. Sumunod sa mga umiiral na batas at regulasyon at gamitin lamang ang kanilang karapatang bumoto bilang responsableng mamamayan. Himok pa ng opisyal sa mga empleyado. The first parliamentary election will be on September 14.